Ayun, magandang hapon guys. Matski TV po. Meron po tayo dito ngayong gagawing isang cast iron na heavy duty high pressure burner. Ayan, ang problema nito guys ay mahina po yung kanyang power, mahina yung apoy. Ayan. So, pag sinindihan natin, ayan, dapat yan, malakas yan. Yung sa gitna pa lang yan. Tapos yung dito sa labas, medyo malakas siya pero madilaw at saka kulang ng apoy. Yung mga ibang butas niya sarado na kasi. So barado na siya. Kailangan na natin siyang linisin para maganda yung apoy at saka madali makaluto yung customer. Ayan, so ito na, umpisa natin guys. Tatanggalin muna natin itong pinakang control valve niya. Ayan. May mga lock po yan, meron pang ano yan, yung tornilyo. Ay, yung pinakang nut na naglalak diyan sa body at saka sa pinakang ano niya, pinakang control valve. Ayan. Ang guys, common problem yan ng mga high pressure burner, siyempre magbabara. Yung mga mantika kasi na natatapon dyan sa pinakang burner, titigas yun pag matagal na hindi natin nalinis. So ayan, gagamit tayo ng alambre na panundot. Yan tubo na yan, dalawa, may kanya-kanya silang butas. Yang sa kanan na yan, dyan sa gitna yan. Kasi ito naman na sa parteng kaliwa na tubo, yung para sa labas. So, susundutin muna natin itong pinakang dalawang pipe sa ilalim. Yan. Para matanggal yung mga nakabarang ano dyan, dumi, mga mantika na buo. Pag di natin kasi nalinis yan, magkukos yan ng yellow flame. Mauling po yung ating kaldero, yung mga ginagamit natin na lutuan. So ayan, inikot-ikot ko yung alambre para magmukhang spring siya, para mahila niya yung mga dumi dyan sa butas na yan. Yan, sinusundot ko na yan. Ayan, walang katapos ng sundutan hanggat may nakukuha kang dumi. Tuloy-tuloy lang. Ayan, ganyan din ang mga problema ng mga automatic. Yung parang ganyan na itsura tapos di automatic yung click niya ng mga low pressure burner. Yan din ang common problem. So itong pinakang mahirap na part dito guys, ito yung sinusundot ko yung mga butas na yan. Kasi bubuhayin natin yung pinakang butas sa gitna kasi wala nang ano yan halos wala nang butas. Pag tinignan natin sa ibabaw, mayroon siyang butas, pero pag sinundot natin, barado sa gitna yan. So kaya kanina nung una nating pag-testing ay hindi pantay yung apoy, tsaka madilaw. Yan. So tsatsagain mo talaga yan na diyan nagkakapaltos-paltos yung ating kamay. So gumagamit ako diyan ng panundot na matigas, yung asirado na panundot. Tamang sukat lang, hindi pwedeng malaki. Dahil pag lumaki naman ang butas, hindi rin maganda. So meron akong ginamit diyan na flat screw na mahaba, na maliit. Tapos tinulisan ko yung dulo, yun ang ginagamit kong panundot. Yan, tiyagaan lang yan guys. Yan talaga ang trabaho natin, kaya no choice tayo kundi sundutin talaga yan. May mga time na hindi na kaya talagang buhayin yung ilang butas, so wala na tayong magagawa ron. Kahit barinahin natin, di kaya. Kasi maliit yung butas, so gagamit ka ng maliit na bala, ng drill bit, na mapuputo lang. So kaya kailangan pag ganitong mga burner natin, hindi natin pwedeng pabayaan na marumi. Tapos may mantika, 'di ba? Tapos gagamitin natin, may initan. Titigas yung mga mantika diyan sa loob, magkukos ng bara. Yan. So paikot 'yan, guys. Mahabang proseso 'yan. So halos pinaikli ko na tong video ko para hindi masyado mahaba yung video. So shortcut na lang halos 'yan. Ayan, paikot 'yan na talagang tsatsagain natin na susundutin natin 'yan. Ayan. Sige, sundot Matski. Yan ka magaling sa sundutan. Joke lang guys. So wala tayong choice kundi ganyan ang gagawin talaga guys pag mapapansin niyo naman guys pag yung hindi na pantay yung yung mga apoy, kabila meron, kabila wala. Automatic barado lang 'yun guys. Ayan. Mangingitim yung ating palad dyan sa kakasundot nyan. Yung sa gitna hindi masyado Ang naging cause nun kaya madilaw din yung nasa gitna niya kanina yung tinesting natin is barado yung tubo, yung pinakita ko sa inyo kanina, yung sinusundot ko ng alambre. Kasi pag barado na yung tubo niya hanggang sa loob,
hindi na nakakapasok yung hangin ng maayos. Kailangan kasi may mixture ng hangin ang LPG. Yan guys. So ngayon, mamaya tetestingin natin. Dahil wala naman bara yung pinakang burner niya, yung sa gitna. Ang problema lang talaga yung nag-clog yung pindaanan ng gas tsaka ng hangin. Ayan. So pag ganun kasi, lamang ang pasok ng LPG kaysa dun sa hangin. Yan, ganun po yan guys. Kaya yan, mayroong yung pinakang control valve, mayroon yung adjustment ng hangin. Pakikita ko sa inyo mamaya kung mapapansin nyo mamaya, meron diyang ina-adjustan ng hangin. Pag ganun din yung mga low pressure, syempre may mga adjustment din ng hangin yan. So ito, linilinis ko na yung pinakang control valve. Yan, nagmamadali si customer, hindi na natin masyadong puliduhin yung paglinis. Ang importante kasi dyan, matanggal natin yung mga dumi at saka yung bara, yung pinakang nozzle niya. Nakita nyo yung dalawang sa dulo na yon. Guys, pasensya na, may bumili. Ayan. So mapapansin nyo, in-speed up ko na lang, pinas forward ko yung aking para medyo mabilis. Yan, linis lang. Gas lang po panlinis natin yan guys, walang iba. Gas. May mga chemical na panlinis pero mahal. So karamihan naman ginagamit ko dito ay gas lang. Sa lahat ng mga rene-repair ko rito na mga gas stove, may mapa-low pressure yan, mapa-high pressure is gas pa rin. Kerosene guys, kerosene. Ayan. So yan, yung part na yan, lilinisin ko naman yung pinakang tinatawag na nozzle nyan. Yan. Perdibly guys. Yung dalawang nozzle na yan guys, magkaiba butas nyan. Kaiba butas nun. So malit na perdible, tsaka malaki syempre. Yan. So yung mga parts na iba, linilinis din natin para syempre, para medyo malinis. Ayan. Yan, konting steel brush para medyo matanggal yung mga nakakapit na mantika, yung mga natuyo, yung mga natumigas na mantika. Ayan, tapos ito naman guys yung pinakang control ng ang hangin. Ayan, yan yung bilog na yun. Hindi na nakita maigi sa video, pero 2 piraso yan na may thread yun. So dito naman tayo ngayon sa regulator. High pressure regulator po ang ginagamit pag high pressure yung burner. Ayan. Siyempre, yung LPG sa clamp, yung pinakang clamp, dapat maganda, stainless. At higpitan natin maigi. Ayan, para wala singaw. So ayan guys, tetestingin na natin yan. Pinaikli ko na lang ang video, basta tetestingin natin para makita natin yung magandang apoy.